So I think kung wala na po, tayo lahat ay tumayo. And thank you for coming tonight. And buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa John. John chapter 21. Ang kwento po nito ay katatapos lang ng Panginoon na interrogate si Peter patungkol sa pagmamahal niya sa Panginoon. Nandyan yung binanggit na, mahal mo ba talaga ako? Feed my lambs. Mahal mo ba talaga ako? Feed my sheep. Mahal mo ba talaga ako? Feed my sheep. So, kasi nga ho, itong buhay po ni Peter ay talagang kumbaga sa bundok ay ahon at lusong yung kanyang spirituality. Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa John chapter 21 na itong si Peter, in spite ng marami niyang nadaanan, siya'y nag-mature. Kailangan kasi ang Kristiyano mag-mature. Amen? Sa maraming mga bagay. Pero meron pa rin siya ditong immaturity. At yun po ang pag-uusapan natin din dito. Sa John chapter 21 and verse 18. Sabi po ng Panginoon kay Peter, Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Verse 19, This speak he, signifying but what that he should glorify God. Now, alam naman natin na si Peter ay pinako ng patiwarik ang kanyang kamatayan. But dun siya nag-glorify. Nakuha nyo? Nag-glorify ang Panginoon doon. Na naging testimony na itong mga Kristiyanong ito, pinagpapatay na namin ng hindi sa tamang kamatayan, pero tumatawag pa rin sa Diyos. And when he had spoken this, he said unto him, Follow me. Okay, so binigyan ng Panginoon ng introduction. Verse 20, chapter 21, verse 20. Then Peter, kita nyo hindi na Simon, ang banggit na Peter. And then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Yun ang kanyang unang tanong. Pagka nasaan si Judas? Ang una niyang hinanap, nung siya'y sabihan ng Panginoon, pagka nasaan si Judas? Pangalawa, verse 21, Peter seeing him said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Tapos yung iba namang mga disipulo nakita, ano naman gagawin nitong iba? Tingnan niyo po sagot ng Panginoon sa verse 22. Jesus said unto him, If I will that he tarry till I come, what is that today? Follow thou me. Napiko na ang Panginoon sa kanya. Okay? Sabi ng Panginoon, ano ang pakialam mo? So ngayon po, hanggang ngayong hapon, tinaytilan po natin itong mind your own business. Mind your own business. Pakialaman mo yung iyong sarili. Okay, so tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon at salamat po sa inyong biyaya sa amin. Balain niyo po ang inyong salita at papagtibayin niyo po kami sa inyo pong mga kapangyarihan na aming makididinig ay lalong magpaalala, magpaunawa sa amin ng aming buhay pananampalataya. Salamat, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan po naming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayong umupo. Na alam po natin na ang pagkatawag ng Diyos sa atin ay iba-iba ang kaparaanan. Iba-iba rin po tayo ng ministry na pinaglagyan ng ating Panginoon. Tama? And upon salvation, iba-iba rin po yung gift na ibinigay ng Panginoon. May gift of service, may gift of soul winning, may gift of exhortation, may gift of teaching,
may gift of giving, may gift of discerning spirit. Iba-iba, hindi nga po inilagay ng Panginoon sa isa. Although meron pong isa, sabi ng Bible, may dalawa, may tatlo, pero hindi pwedeng wala. At lahat po tayo ay inilagay ng Diyos sa ministry, sa kanyang church. Amen? Kaming mga pastor, ang tawag ay gift of pastor teacher. Okay? So, kaya ho ang pastor, pag talagang pastor yan, may gift of teaching yan. Kasi mahirap sa pastor na wala kang gift of teaching. Kasi kaya minsan mahalata nyo, pag pastor walang gift of teaching, medyo 50-50. Kasi nga, talagang ang pastor talaga, pag tinawag na pastor nga may gift yan ng teaching. Kasi leading yan leadership yan Kaya nga shepherding. Nakukuha nyo? Ngayon, sa bawat ministry na yan na ibinigay ng ating Panginoon, ang iniuutos ng Diyos sa atin ay hindi tayo dapat magkumparahan sa isa't isa kung sino ang mas magandang ministry. Nakuha nyo? Kundi inuutusan tayo ng Diyos na tayo'y matuwa na ang bawat isa ay nasa ministry. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Tingnan nyo. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Which things also we speak, not in the word which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Alam po natin na kasalanan ang magkumpara ng ating sarili sa iba. Mamaya, didiscusin natin yan. Ang tamang pagkukumpara ay yung spiritual sa spiritual. Ibig sabihin, dapat natutuwa tayo na yung kapatid lumalago. Ginagamit ng Panginoon. Tinuro ko po yan sa mga pastor. Pag kami pong mga pastor, pinagpapala ng Diyos, dalawa lang ang maging ugali ng kapwa manggagawa. Mabless, mainggit. Pag mali espiritu, inggit. Pag tama espiritu, nabibless siya. Tuwang-tuwa siya na pinagpapala ng Panginoon yung kapatid. Dapat ganun po ang ating espiritu. Dapat tuwang-tuwa po tayo na yung isang kapatid na pakarnal-karnal, ngayon ginagamit na ng Panginoon. Na yung dating umaawit ng patiktok-tiktok, ngayon nasa Panginoon na, inaawit na yung salita ng Diyos sa buhay niya. Kuha niyo po ba ako? Amen? Nakita natin na sabi niya, minsan kasi hinuhusga na to, kaya lang naman nagtapat siya, kaya lang naman nag-choir yan, kasi yung kanyang nililigawan nasa choir na rin. So at least kahit paano, tingnan natin yung positive way. Na kahit paano, yung kanyang ganon, bagamat sana sabi natin na mali yung pamamaraan, pero kahit paano, at least nandun na siya sa gawain. Nakuha nyo? Huwag tayong matuwa na yung kapatid, kumbaga, nawala sa Panginoon. Dapat nalulungkot tayo dun. Kaya nga pong isang malaking kasalanan ng isang Kristiyano, ay yung pong, di ba sabi ng Biblia, malaya tayo. Tingnan mo, Brad. Malaya tayo, but not all what? Expedient, sabi ng Bible. Malaya tayong gawin ang lahat ng bagay. Pero sabi ng Bible, ang tanong ng Bible, nararapat ba? Kasi sa pagkain po, sabi ng Bible, nakakapagpatibay ba yan? Kung ako po ay hindi kumakain ng isang bagay at pipilitin mo akong kumain na magiging dahilan ng aking pagkatisod, sabi ng Bible, malaking kasalanan sa isang Kristiyano na ikaw ay maging dahilan ng pagkatisod ng iba. Nakuha niyo po ba yun? Amen. Kaya ano sabi ng Bible? Kung hindi rin lang siya kakain ng ganun, huwag natin pilitin na magiging dahilan ng pagkatisod niya. So ang mahalaga po, hindi yung, wala akong pakalam sa inyo, o anong hindi po Pag-aaralan natin na ang tayong mga mananampalataya, kung tayo nagmamature na, iingatan natin na tayo makadala at makatisod ng ibang mananampalataya na maging dahilan na hindi sila lalago ng dahil sa atin. Nakuha niyo po ba? Ngayon,
Yung pong pagkukumpara natin, yun ang mali. 1 Corinthians chapter 10 o 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano po nakalagay dyan? For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. But they, measuring themselves by themselves, ayun po ang mali. Yung susukatin mo yung iba sa iyo, panukat. Ano sabi ng Biblia? Comparing themselves among themselves are not wise. Nakuha nyo? So sinasabi ng Bible, kung ikukumpara ko yung aking sarili sa Kanya, hindi para ako'y magselos, hindi para ako'y mainggit, kundi ikukumpara ko, sabi ng Corinthian, para ako'y matuwa na siya ay lumalago, ako'y ginagamit ng Panginoon sa ibang larangan, siya naman ay ginagamit ng Diyos sa ibang larangan, purihin ang Panginoon. So, we need to mind our own business. Huwag nating pakialaman yung buhay ng iba na ikukumpara natin sa ating sarili. Yun ang mali, yun ang kasalanan. Pero kung ikukumpara natin yung ating sarili sa Kanya na, uy, ako ay nasa Panginoon, siya naman ay nasa Panginoon din. Iba lang ng linya, iba lang ng daigdig, iba lang ng ministry, purihin ang Panginoon. Nakuha niyo, amen? Dapat ito po ang ating ma-realize. Ngayon, tingnan niyo po si Peter, anong kanyang naging ugali? John chapter 21. Verse 20. Ano sabi niya? Then Peter, di ba sabi ng Panginoon sa kanya, ito Peter, ang magiging kalalagayan mo, litero, nung bata ka pa, saan-saan ka pumupunta at pumupunta ka nang gusto mo, walang makakontrol sa iyo. Pero ngayong matanda ka na, meron nang mag-uutos sa iyo at susunod ka kahit hindi mo gusto. Ang sabi ng Panginoon, ang tinutukoy nun, siya'y mamamatay nang hindi niya kagustuhang kamatayan. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. Yun ang diin ng Panginoon sa kanya na ikaw ganito ka, ito ang mangyayari sa iyo. Ipapako ka ng pabaliktad. Ngayon, si Peter, sa ugali naman niya, sabi niya, then Peter turning about, seeing the disciple whom Jesus loved following. So, ito po yung medyo maling pangingialam. Ano? Amen? Yung pakialaman natin, yung iba. Nakuha nyo? Sabi ng Panginoon, kumbaga, ikaw, Peter, ikaw ay ganito mangyayari sa iyo at ito ang dapat gagawin mo. Ang ginawa naman ni Peter, sila, anong gagawin nila? Nakuha nyo? Kaya sabi ng Panginoon, ano ngayon sa iyo? Nakita nyo ang sagot ng Panginoon? Verse 22. Jesus said unto him, if I will that tarry till he tarry will I come, what is that to thee? Sabi ng Panginoon, kung ikaw, mamamatay ka na ikaw ay ipapako sa krus ng pabaliktad, ano ngayon kung gusto ko na yung iba, hindi nila abutin ang kamatayan? Ano pakialam mo? Naiintindihan niyo po ba? Kaya nga dapat, tayo pag tayo naglilingkod, matutunan natin na huwag natin pakialam yung buhay ng may buhay. Hindi kayo lalago, mga kapatid. Hindi kayo lalago kapag kayo ang laging nakatingin sa buhay ng iba. Hindi kayo lalago. Hindi kayo magmamature. Kung gusto niyo pong mag-mature sa pananampalataya at gamitin ng Panginoon faithfully, pag tumingin kayo sa iba, matitisod kayo. Matitisod kayo. Hindi kayo tatagal sa ministry. Mag-quit kayo. Kaya nga sinasabi ng Bible, mind your own business. Anong pakialam mo kung gusto kong hanggang sa pagbabalik ko'y nandito? Huwag mong pakialaman yung buhay ng iba. Tingnan mo yung sarili mo, ikaw ba'y magtatapat? Gagawin mo ba yung kalooban ko sa'yo? Kasi hindi naman mananagot sila sa'yo.
ikaw ang mananagot sa gagawin mo. Bakit mo sila pakikialaman? Yan ang ibig sabihin ng Panginoon eh. May kanya-kanya po tayong pananagutan sa Panginoon. Ano sabi ng Romans chapter 12? So every one of us shall give account of himself to God. Ako mananagot. Kayo'y mananagot sa Panginoon. Therefore, sa pagiging pastor ko, huwag niyo akong pakialaman. Nakikinig kayo? Tinawag ako ng Diyos magpastor. Alam ko yung buhay ko bilang pastor. At kung meron akong dapat panagutan sa Diyos, hindi sa inyo, sa Panginoon. Ganon din naman kayo. Ganon din naman kayo. Pare-parehas tayong magbibigay sulit sa Diyos. Therefore, ano sabi ng Panginoon kay Peter? Ano ngayon sa'yo? Kung gusto kong sila'y mamatay, parang sinasabi, para namang unfair, Lord, na ako mamamatay, nagtapat ako sa iyo, pero mamamatay ako ng patuwarik na nakapako. Sabi ng Panginoon, ano naman sa iyo? Ang gusto ko. Kasi tayo po mga tao minsan, ang sinisilip lagi natin, yung iba, mambubuso tayo eh. Nakuha nyo? Mambubuso tayo ng buhay ng iba. Huwag niyo pakialaman yung buhay ng iba. Ako natutunan ko yan bilang pastor. Ayoko pakialaman yung buhay ng ibang pastor. Bahala kayo. Nagsishare ako, nagsasalita ako. Pero sige, bahala kayo. Kasi hindi naman kayo mananagot sa Panginoon. Kung pare-paras tayong managot sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, ano naman sa'yo? Mind your own business. Alisaning, gawin mo yung sa'yo. Naiintindihan niyo po ba? Dapat maunawaan po natin yan, mga kapatid. Kasi minsan, diyan tayo masisira, diyan tayo mapapahamak, diyan tayo walang biyaya ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 22, if I will that he tarry till I come. Gusto mo. Kung gusto kong pahabain yung kanyang buhay. Hanggang kung pinayagan ng Panginoon yan, hanggang ngayon buhay pa yan. Hindi pa naman bumabalik ang Panginoon no? Sabi ng Panginoon, ano ngayon? Karapatan ko yun. Alisin na yung amen po ba? So dapat, pangalawa, sa verse 21, makinig ka sa akin, Nico. Ikaw mo nang makinig ng, dyan? 21, chapter 21, verse 21. Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what shall this man do? Personal naman, Kung sinabi niya, sila Lord, paano sila mamamatay? Di ba? Yun ang tanong naman ni Peter Sila Lord, paano naman ang kamatayan nila? Sabi ng Panginoon, ba't ko naman papaalam sa'yo? Kung gusto kong sila mo hanggang pagbabalik ay buhay, anong pakialam mo? Nakita niyo ugali ni Peter, no? Kaya dapat matutunan po natin ito, mga kapatid. Pangalawa, sabi niya, tinuro naman ngayon si James. Sabi niya, ano naman ang gagawin nito? Kaya ano sabi ng Bible? Tingnan mo yung sarili mong paglilingkod. Kaya, mga kapatid, kung kayo po'y magiging tapat sa Panginoon, kung gusto niyo pong maging tapat sa Panginoon, sa paglilingkod, kung saan kayo tinawag ng Diyos, kung saan kayo inilagay ng Diyos, pagbutihin ninyo yung pagkatawag ng Diyos sa inyo. Nakuha niyo? Kung choir member kayo, pagbutihin niyo yung pagiging choir member ninyo. Kung musicians kayo, pagbutihin niyo yung pagiging musicians ninyo. Nakuha niyo po ba? Amen? Ngayon, kayo mga musicians, kung alisin ko kayo dyan, ilagay ko sa choir, karapatan ko yun. Ako pastor dito Kung yung choir member, alisin ko naman at ilagay ko dyan sa musicians, karapatan ko yun bilang pastor. Ang pinakamagandang gawin ninyo, sumunod lang kayo. Huwag nyo, bakit siya? Favorite siguro yan. Huwag tayong maging kagaya ng ugali ni Peter na ano naman ang gagawin niya?
Oh, kaya ang Panginoon, naasar na. Sabi niya sa 22, ano ngayon sa'yo? Ha? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Ako masusunod dyan, sabi ng Panginoon. Ako may karapatan dyan, sabi ng Panginoon. Kayo pare-parehas alipin. Kayo pare-parehas naglilingkod. Kayo pare-parehas tinawag ko. O ngayon, kung kayo pare-parehas na nandyan, huwag kayo magtinginan dyan sa isa't isa. Huwag kayo magpagalingan dyan sa isa't isa. Kasi lahat naman kayo, pinili ko, ibig sabihin, qualified kayo dyan, sabi ng inilagay kayo dyan, pagbutihin ninyo. Ngayon, ang pananagutan ninyo ay hindi kung kani-kaninong tao. Ang pananagutan ninyo sa akin, sabi ng Panginoon. Kasi ako naman naglagay dyan Ginagamit lang naman kami mga pastor Nakuha nyo? Ngayon, kung hindi nyo pagbutihin yung pagiging musicians, mananagot kayo sa Panginoon. Ganun lang naman po yan. Kaya kung gusto niyo po, members ng church natin, magpatuloy na lumago, mind your own ministries. That's number 1. Mind your own ministries. Ano sabi ng 1 Timothy 1:12? That's number 1. Mind your own ministries. And I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Pakialaman ninyo kung ano yung paglilingkod na ginagawa ninyo. Nakuha niyo ho? Naintindihan niyo po ba? Pagbutihin niyo yun. Kayo mananagot nun. Pag-akyat niyo sa langit, mananagot kayo dun. Ako bilang pastor, kung hindi ko pagbubutihin yung pagiging pastor ko, hindi kayo mananagot doon, ako. Kasi buhay ko yun Tinawag niya ako sa pagiging pastor Pag ako'y naging businessman, mananagot ako kasi hindi ako tinawag ng Diyos maging businessman. Kaya nga wala akong business na nasimulan na sinamahan na nagtagumpay kasi tingin ko hindi ako nilagay ng Diyos para maging businessman. Puro lugi. Yung mga maglalagay ka ng pera tapos hindi mo alam tutubo, hindi mo namalayan. Pag ako napasama, nalulugi. Nasusumpa yata. Kasi ako tinawag ng Diyos hindi para mag-business. Ako tinawag ng Diyos magpastor. Kayo, tinawag kayo ng Panginoon sa ministry. Mag-business kayo. Say, hindi, amen. Pero hindi kayo tinawag magpastor. Kaya ako, kaya nga sa inyo, kung kayo nagbi-business, ipagpipray ko. Kung kayo mag-abogado, ipagpipray ko. Kung kayo mag-musicians, ipagpipray ko. Magpanalanginan tayo. Ako bilang pastor, kaya lagi ko sinasabi, paaaring mas matalino kayo sa tingin ninyo. Maaaring parang mas magaling kayo at mas planner kayo kaysa sa akin. Pero ako tinawag ng Panginoon magpastor dito. Ang pinakamagandang gawin mo, huwag mong pakialaman yung pagiging pastor ko. Ako sinasabi ko lagi yan kay ma'am ninyo. Kasi sa kanya, kahit pa ikaw ay planner at maganda yung plano mo, pag sinabi ng Diyos sa akin na hindi ko yan i-approve, huwag kang magreklamo. Kaya ang church na ito'y pinagpala ng Diyos, may nagpaplano dito, tumutulong sa akin ang ma'am ninyo. Pero never na isang araw nasunod si ma'am ninyo rito. Dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nasusunod dito. So mind your own ministry. Nakanya po ba, amen? Mind your own ministry. Magkanya-kanya tayo ng ministry. Huwag niyong panghimasukan yung ministry ng iba. Huwag niyong silipin na bakit si Brad wala na sa... Ikaw, tingnan mo na lang yung sarili mo. Ikaw ba'y nandyan pa ba sa ministry nilagay ng Panginoon sa inyo? Not only mind your own ministry. Number 2, mind your own faithfulness. Pakialaman mo yung iyong katapatan sa Panginoon, huwag yung iba. Huwag mo itanong kung nag-commitment ba yung isa o hindi. Huwag nyo alamin kung sino. Kaya nga po, yung bang pastor, makita nyo, nakatarpulin yung pangalan. Hindi ko ho ginawa. Tapos nandun yung presyo.
Sa Iglesia ni Cristo ginagawa yun eh. Sa ibang church ginagawa yun eh. Dito sabi ko parang very offensive naman. Siguro dahil hindi kami sanay. Sa mga sanay na, mind your own faithfulness. Ngayon, kung hindi ka tapat, bahala ka, managot ka sa Panginoon. Sa tindi ba naman ang pagtuturo na dito, hindi ka pa nagtapat, ay bahala ka nang managot sa Panginoon. Huwag mong panghimasukan yung iba. Huwag mong silipin yung offering ng iba. Kaya ano sabi ng Bible, ang ginawa ng kanan ay huwag malaman ng kaliwa. Mind your own faithfulness. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo dito, huwag kayong magbarka-barkadahan. Nasukdo lang ang barkada, maging dahilan ng inyong, mabuti kung kayo nagsasama-sama para sa ikaayos. Nagpaplano kayo para sa ikaayos, para lalo mapabuti yung ministry, to God be the glory. Pero kung kayo magpaplano, mag-iisip para sa ikasisira ng iba, hindi maganda yun. Pakialaman nyo yung katapatan ninyo, wag yung iba. Nakuha nyo? Hindi naman natin pagdating sa langit sabihin, Pastor Paulo, po, nakita mo ba si Mayer sa lupa? Nauna pala ako namatay, Brad, noon. Hindi naman ganun eh. Ang laging diin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Akin lang yun. Hindi yung kay Mayer, hindi yung kay Boyet. Hindi yung kay Nanay Eder. Sa akin lang yun. Pag hindi ako naging tapat, hindi ako sasabing well done. Ang alam ko lang well done, sa ano yan eh? Sa karne. Di ba pag umorder kayo ng steak doon sa Canada, tatanungin ko, nung una hindi ko alam, Sir, I want to taste that steak. Yung steak po nila, dos ang kapal, dos din ang lapad. Tanong sa akin, Sir, well done? Like, what? Yung palang well done, isabihin, lutong-luto. Yung half cook, yung paggayat mo, dumudugo. Sabi ko, I'm not cannibal, ma'am. Well done. Tawanan kami ng tawanan. Di ba minsan pag sa bahay, kaya nag-aaway-away, nalala ko ng mga bata pa kami, paribasa yung ulam namin kukunti. Di ba? Ito sa'yo. Di ba? Tama na yon. Ito sa'yo. Minsan sinisilip natin, bakit kay kuya ang laki? Kuya siya tatampo na yon. Nagsisilipan. Mga kapatid, mind your own faithfulness. Ako nyo, amen? Nagpe-fellowship kaming mga pastor dito, pero bawat isa sa amin, sabi ko nga, wag naming sanay, sabi ko nga nung nakaraan, wag nating sanay na pakialaman natin yung buhay ng ibang pastor. Si Hosea, sabi ko sa kanila, nag-asawa ng harlot, tapos bumalik sa pagiging harlot, o ano sasabihin nyo, di-disqualified maging pastor. Who knows na yung pala kung bakit ganun, pinayagan ng Panginoon sa buhay ni Hosea, yung pala naman sabi ng Panginoon, para maramdaman mo yung nararamdaman ko. Sino ka para manghusga? Kaya pala naman pinadadaan ng Panginoon doon sa kanong kanarasan para malaman niya kung anong nararamdaman ng Panginoon. Kaya para tayo maging safe, at huwag tayong maging katitisuran, bagkus tayo maging pagpapala, huwag tayong mangialam ng buhay ng may buhay. Naka nyo, amen? Listening? Pakialaman mo yung kasipagan mo. Pakialaman mo yung sarili mo. Pakialaman mo yung mukha mo. Huwag mong pakialaman itong pangit ang mukha niya. Huwag kang makialam doon. Nung nilikha ng Diyos yan, kung walang pangit, walang maganda. Sa mukha mo lang yan, tingin mo lang, ganda-ganda mo, kaya napapangitan ka ron sa iba. Pero ang tanong ko kayo, sabi nga nung isang nabasa ko, sino ba talaga nakakaalam ng ganda? Alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, wala talagang marunong tumingin ng maganda? Bakit? Sapagkat ang ganda ay hindi po sa itsura, kundi sa natingin. Bigyan ko po kayo ng example. Ba't yung mga Amerikano, ang gustong-gusto nila tayo? Gustong-gusto nila yung mga... Galing po ako sa Wan Chai
Hong Kong. Makita niyo yung mga Chinese nagpapagulong-gulong doon sa gitna ng arawan, doon sa beach. Mga katupis. May sinatawag silang doon, Naked Island. Pagulong-gulong sila doon. Alam niyo kung bakit? Gusto nilang umitim. Tayo, gusto naman natin, pumuti. Alam niyo po bang pinakamura na pampuputi kung saan makakabili? Puntakin ng Hong Kong. Napakamura. Kaya nga nung papunta ako ng Pilipinas, bawal palang bumili ng malalaki. Ayun, iniwan ko lang sa immigration. Yung mga lotion na malalaki na ibibigay ko sana. Ay, ma'am ninyo, mahilig mag-lotion yan eh. At bumili ako ng malaki, sabi ko, ay, ang dami, sabi ko, para raffle ko sa church. Wala, tinapon lang doon sa basurahan ng immigration, bawal. Kasi napakamura ng pampaputi. So, mga Amerikano, gusto maitim. Tayo ng Pilipino, gusto natin maputi. Wala talaga nakakakita ng maganda. Tingnan nyo napangasawa, yung babaeng artista, anong napangasawa? Ang itim-itim na magaling lang na surfer dun sa Siargao. Si Agerman, di ba? Tingnan nyo napangasawa, pangit-pangit. Sa atin, pangit. Pero sa kanya, ba't niya minahal? Nakuha nyo? Ba't niya inibig? So, totoo po yung sabi nila, wala talagang pangit, nasa tatingin lang. Maaaring pangit sa'yo, pero maganda sa iba. Ngayon, kung yun ang pagpili mo, huwag mong pakialaman yung iba. Mind your own faithfulness. Tingnan ninyo, kayo ba'y talaga tapat sa Panginoon? Talaga bang ginagawa ninyo yung best ninyo sa Panginoon? Kasi, hindi naman ako mananagot sa inyo, kayo eh. Number 1, mind your own what? Ministry. Number 2, mind your own faithfulness. And lastly, mind your own reward. Mind your own reward. Ang ibig ko sabihin, pagsikapan po ninyo na kung saan kayo tinawag, yun ang pagbutihin nyo dahil yun ang inyong reward. Dahil doon kayo be-bless ng Panginoon. Kung kayo may gift of soul winning, ay di sa langit meron kayong what? Crown of rejoicing. Mind that! Amen! Maging soul winner kayo. Magdala kayo ng kaluluwa. Kung ang puso ninyo ilagi sa pagdadala ng kaluluwa, huwag yung sabihin, ito ibang mga kapatid namin, pagkatatamad, hindi marunong mag-soul winning, tingnan mo, hindi na-save. May gift ka ron eh. Talagang effective ka ron eh. Alam niyo po ba yun? Amen? Oo. Pag ang yun ang gift mo, napaka-effective mo. Kasi Holy Spirit yun eh. May gift of teaching ka? Talaga naman. Hahanapin ka. I-request kang magturo. Kasi meron kang gift eh. Bukod doon sa galing mong magturo na napapag-aralan, kasi yung pagtuturo, napapag-aralan niya kaya kahit wala kang gift, hindi ka magturo. Pero iba po yung may gift of the Holy Spirit of teaching. Why? Talaga namang iba ang dating mo, natatouch mo yung emosyon ng kaloob-looban niya. Bakit? May gift ka. May gift of exhortation. Ang galing mo magpalakas. Kaya nga pag nagamit sa mali yan, ang galing mong mag-encourage eh. Tayo mag-backslide. Tayo ng kodita sa church. Ang galing mong gumawa niyan. Bakit? May gift of exhortation ka eh. Kaya lang saan mo gagamitin? Sa tama o sa mali? Pastor, ako takbuhan. Ibig sabihin, mas magaling ako kaysa sa'yo. Hindi. Meron ka kasing gift niyan. Naintindihan niyo ho? Say amen. Meron ka niyan. Bukod pa yung na-develop mo yung talento mo na yun. Kaya dinidevelop yun eh. Meron tinatawag na gift of administration.
Kaya minsan, asar na asar ka. Bakit ba itong mga ito hindi marunong magplano? Bakit ba itong mga ito walang kaayos-ayos yung kanilang wala silang gift nun eh. Kaya nga nandiyan ka eh. Ikaw ang tutulong. Kaya ka nandyan hindi para pulaan, hindi para siraan, hindi para mangialam. Nandiyan ka para gamitin ng Panginoon, para tulungan yung iba. Kasi wala silang gift nun. Ikaw lang ang meron. Nakuha nyo? Kaya nga ang pagpapastor gift eh. Ikaw lang ang pastor dyan. Nakuha nyo. Ganun po yun. Hindi para, ang bubo mo naman. Hindi siya bubo. Hindi lang niya maintindihan yun kasi hindi niya gift yun. Kaya mind your own faithfulness, mind your own ministry, and mind your own reward. Pagdating sa langit, yung reward ko hindi iyo. Reward ng pastor teacher is what? Crown of glory. Amin yun. Amin yun. Bilang pastor. Oh. Mind your own. Tingnan mo ano yung gift na sa nilagay ng Panginoon sa inyo at wag nating gamitin yun sa mali. Gamitin natin yun sa tama. At wag tayo magkumpara sa isa't isa na mas magaling yung gift mo. Di ba yun ang sinabi sa Corinthian? Nagpapagalingan sila sa gift. Ano sabi ni Paul? Kakahiya kayo. Shame on you. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Korinto, walang magaling na gift. Lahat yan ay gift. Kaya nga gift eh. Nirigalo. Sinong nagregalo? Si God. Bakit niya nirigalo? At bakit hindi pare-pareho? Para hindi tayo magkumparahan. Para gawin natin yung trabaho ang binigay ng Panginoon sa ating pare-pareho. Kaya kung hindi ka pastor, huwag kang magpastor-pasturan. Kung hindi ka teacher, huwag kang mag-teacher-teacheran. Binigay lang yun ng Diyos sa mga gift. Kung hindi ka soul winner, although pwede ka namang mag-soul winning kahit wala kang gift. Pero huwag mong pilitin. Pagbuti nyo. Natanong, Pastor, asaan ako? Di ko alam. Alamin mo. Kaya nga tinuturuan ko dito ng spiritual gift eh. Alamin mo kung saan. Baka may gift of service ka. Alam niyo po ba yung pagiging second man, gift? Assisting the pastor? Gift yan. Meron pong mga membro tayo, mga tatay, na hindi sila pang pastor, pero ang galing pong mag-assist sa pastor. Na kaya yung pastor ay napapagbuti niya yung kanyang buhay ng pagpapastor sapagkat mayroong mga second man na magagaling. Meron yan. Tatandaan niyo naman po lagi yan eh, na kung bakit tayo gumagaling, may mga tao sa likuran. Ako salamat sa Panginoon, yung mga men natin, para kung minsan, niya nga ako sa Panginoon, kasi sabi ko sa Panginoon, na bumubulong na lang ako, Lord, kayo po ang maluwalhati. Pagkasama ko yung mga yan, may speaking engagement ako, bababa yung mga yan, hahanapan ako ng parking yan. Sabi ko, kakatuwa naman itong mga kapatid na ito. Masaya silang naglilingkod sa pastor nila. At habang naglilingkod sila sa pastor nila, dahil sila may gift of assisting, naglilingkod sila sa Panginoon through their pastor. Ganon din naman kayo. Hindi dahil kayo nagtuturo ako nagtuturo lang naman dito sa church natin eh. Hindi ho, nagtuturo kayo sa Panginoon dahil na ng gift mo eh. Music. Hanggang langit nga eh. Alam nyo, yung gift of soul winning wala na sa langit. Kasi puro save na ron. Tama? Yung gift of service, wala na sa langit kasi angel na ang mga tagapaglingkod natin doon. Pero yung gift of music, hanggang langit may awitan. Aawit tayo sa langit eh. O kaya pagbutihin niyo yan. Nanay, baka may gintong violin kayo doon. Iba kasi sa inyo, violence. Pagbutihin niyo yun, nay. May reward ho kayo dyan. Ito, how many times si nanay? Hindi, marami na rin kami pinagdaan ni nanay nito.
Kasagutan kami ni nanay. Nagalit, nagtampo yan si nanay. Pero ako bilang pastor, hindi ako susuko. Sabi ko, nanay, huwag niyo sabihin medyo matanda kayo. Kasi tinagalang ko naman po kayo. Pero sa church, ako ang pinakamatanda rito. Alam ko yung ginagawa ko. Ay, later, naintindihan naman nanay. Ito nanatili. Oh. Dahil sa kanyang katapatan, sabi ko, Nay, bilang pasasalamat ko sa inyo, weekly magbibigay ng love gift ang church sa inyo. May tinatanggap siya. Biyaya ng Panginoon yun. Hindi niya hiningi yun. Dahil sa kanyang katapatan at pananatili, ilang beses ko napagalitan to, ilang beses nag-walk out to. Tatandaan ko dyan, layas siya. Ayaw ko na, pastor, hindi na ako magsisimba dito, lumilipat na ako. Bahala ka. Pero hanggat ako ang pastor dito, kailangan niya na sumunod sa akin. Eh, natutunan niya sumunod. May biyaya ang Panginoon. Kasi nanggip niya eh. Sabi ko na, hindi ka mag-i-enjoy sa ibang church kasi dito kayo nilagay ng Panginoon eh. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya, ang pinakapangit ho, yung pakikialaman niyo yung buhay ng may buhay, chichismis niyo yung buhay ng may buhay, hindi yun tama. Huwag tayong maging ganon. Kaya nga, kahit sa mga pastor's wife, sinabihan ko si mamo, huwag kang bumarkada sa mga pastor's wife na chismisan lang ng chismisan. Kaya nga sila dito, ilang sila sa akin dito pag nag-meeting eh. Sabi ko kayo, magmi-meeting kayo, sabi nyo 2:00, darating 4:00. Sabi nyo 2:00 hanggang 7:00, 4:00 darating, 9:00, nandiyan pa kayo. Sabi ko, hindi pwede sa akin yun. Bakit? Chismisan lang kayo ng chismisan. Buhay ng may buhay ang pinag-uusapan ninyo. Hindi naluluwalhati ang Panginoon dyan. Nagigrave ang Espiritu ng Diyos dyan. Oh. Kaya ako hindi ako nagdadadalo sa mga fellowship. Kasi ayaw ko. Minsan ayaw ko mapakinggan yung buhay ng iba na pangit. Kasi pag nakita ko sila, pangit na yung aking pagtingin. Ayan, nahulog sa tulay. Gaano kalalim? Di pag nakita ko yan, nahulog daw sa tulay yan. Pangit na eh. Kaya huwag niyo sanayin. Ang pagkukumparang tama ay yung spiritual to spiritual. Naintindihan niyo po ba ako? Nawa matutunan natin yan. At ako po'y kilala niyo na through the years ng pagtuturo sa inyo. Akala ko nga, tapang-tapang ko na eh. Nung madinig ko si pastor. 3 months ago, tinanong niya ako, Pastor, anong gusto mo i-preach ko sa church? Sabi ko, Pastor, hindi ko po alam. Tandaan niyo na po kayong pastor, bahala po kayo. Pagtayo niya rito, hindi ko alam na ituturo niya. Kala ko, galing ko na, kala ko, tapang ko na. Nanliliit ako dun eh. Oh. Pero tuwan-tuwa ako, bakit? Kasi ito mga senior pastor, alam nila yung sinasabi nila. Hindi rin perfecto si Pastor Pahando. Pero nakakatuwa sa biyaya ng Panginoon. Sa church, mananatili lang ho kayo dito kapag kayo po'y masunurin at handang paturo. Makikita niyo po yung mga pastor na mga matatapang at saka mga stricto. Tingnan niyo, lumalago ang gawain. Pero yung mga lousy. Kasi pag kayo naghanap po ng lousing church, lousing pastor na kayo masusunod, napakagulo na simbahan na yan. Yan, si Brother Myron papatuto niyan. Ang daan niyang kaibigan noon. Kaya niya nakatagpo na kami ng mga perfectong church. Ayun namin kay Pastor Paulo. Nasaan na? Wala na rin sila doon. At ito pang malupit, backslider na. So hindi pala pastor, alam niya ni Besame, kapitbahay nila yung iba eh. So hindi talaga, ugali. Huwag tayo magkumparahan. Huwag nating husgahan ang isa't isa. Hayaan nating ang Diyos ang humusga sa ating lahat. Nga sabi ng Panginoon ni Peter, bakit sila, Lord, anong gagawin nila? Sila, Lord, anong klaseng kamatayan ang gagawin, ang mangyayari sa kanila? Sabi ng Panginoon sa kanya, pakialam mo kung anong gusto kong mangyari sa kanila. Mind your own business.
Mind your own ministry. Mind your own faithfulness. Mind your own reward. Sana pagdating natin sa langit, may reward kayo. Dahil walang pagsala na isang araw, ako at kayo mamamatay. Sana may reward tayo pagdating natin sa langit. Nakanya, amen? So naman, matutunan po natin yan. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon.